Nakatayo sa isang sulok ng marangyang ballroom ng The Grand Manila Hotel, pakiramdam ni Althea Reyes ay isa siyang anino. Sa paligid niya ay isang karagatan ng mga mamahaling hiyas at mga pekeng na walang ngiti. Ang The Pearl of the Orient Charity Gala ay ang pinakamalaking pagtitipon ng mga mayayaman at makapangyarihan sa bansa. At para kay Althea, ito ay parang isang hawla ng mga pating na nagpapaligsahan sa kung sino ang may pinakamatalim na ngipin. Suot ang isang simpleng itim na bestida na hindi sumisigaw ng anumang brand. Alam niyang hindi siya nabibilang dito. Ngunit wala siya rito para makipagsosyalan. Narito siya para magmasid. Para tapusin ang isang mahalagang kasunduan na matagal na niyang pinagplanuhan. Hawak ang isang kopita ng red wine, pinagmasdan niya ang pamilyang Villaroman mula sa malayo. Si Don Ricardo, ang patriarka, ay nakikipag-usap sa isang senador na may ngiting puno ng kalkulasyon. Si Doña Isabela, ang kanyang asawa, ay abala sa pagpapakita ng kanyang bagong kwintas na diamante sa mga kapwa niya socialite. At si Angelo, ang nag-iisa nilang tagapagmana, ay ang sentro ng atensyon ng isang grupo ng mga kababaihan. Ang kanyang tawa ay may halong kayabangan na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sila ang dahilan kung bakit siya narito. Ang Villaroman Estates and Development Corporation ay nalulunod sa utang at ang tanging makakasagip sa kanila ay ang $500 milyong na alok mula sa isang misteryosong investor na kilala lamang bilang AR. Ang hindi nila alam, ang AR na yon ay kasalukuyang nakatayo, ilang metro lang mula sa kanila, nagmamasid sa ilalim ng isang simpleng pagkatao. Huminga ng malalim si Althea. Isa na lang itong gabi. Pagkatapos nito, makukuha na niya ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanyang pamilya. Nagpasya siyang kumuha ng sariwang hangin sa balkone. Sa kanyang paglalakad, isang waiter na nagmamadali ang aksidenteng bumunggo sa kanya. Nawalan siya ng balanse at sa isang iglap, ang laman ng kanyang kopita, ang matingkad na pulang alak, ay tumilapon. Hindi sa sahig, kundi sa dibdib ng puting-puting tuxedo ng lalaking nasa harap niya. Napatigil ang mundo. Ang lalaki ay walang iba, kundi si Angelo Villaroman. Ano ba? Sigaw ni Angelo. Ang kanyang boses ay pumunit sa himig ng kasiyahan sa paligid. Gulat siyang napatingin sa malaking mantsa ng alak sa kanyang kasuotan. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Agad na lumapit si Althea. Paumanhin, Ginoo. Hindi ko sinasadya. Ngunit ang mga mata ni Angelo ay hindi nagpakita ng anumang pag-unawa. Tiningnan niya si Althea mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Napansin niya ang simpleng bestida nito, ang kawalan nito ng alahas. Paumanhin. Tumawa siya ng mapakla. Sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Alam mo ba kung magkano itong suit na to? Sigurado akong mas mahal pa to sa buong pagkatao mo. Namula ang mga pisngi ni Althea, hindi dahil sa hiya, kundi sa namumuong galit. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang eksena ay nakakuha na ng atensyon. Lumapit sina Don Ricardo at Doña Isabela. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng iritasyon. Angelo, anong gulo ito? Tanong ni Doña Isabela. Ngunit nang makita niya si Althea, ang kanyang ekspresyon ay naging mas malala pa. Diyos ko, sino itong babaeng ito? Saan ba napulot ang basahang suot niya? Hindi ba dapat mas mahigpit ang security sa ganitong mga event? Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Althea. Ang mga bulungan ay naging halakhakan. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa ilalim ng daan-daang mapanghusgang mga mata. Si Don Ricardo ay hindi nagsalita. Tiningnan lang niya si Althea na para bang isa itong dumi na dumikit sa kanyang sapatos. Ang tingin na iyon ang pinakamasakit sa lahat. Iyon ang tingin na sumira sa kanyang ama. Maraming taon na ang nakalipas. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang mga kamay.
Itinago niya ang mga ito sa likod ng kanyang bestida. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang mga salitang nagbabadyang kumawala sa kanyang bibig. Gusto niyang isigaw kung sino siya. Gusto niyang ipamukha sa kanila na ang babaeng hinahamak nila ngayon ang may hawak ng kanilang kapalaran sa kanyang mga palad. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, itinuwid niya ang kanyang likod. Tiningnan niya si Angelo ng diretso sa mga mata. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng takot o hiya. Tanging isang malamig at hindi matinag na katahimikan. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan. Pagkatapos ng ilang segundong puno ng tensyon, dahan-dahan siyang tumalikod. Sa bawat hakbang niya palayo, ang tunog lamang ng kanyang mga takong sa makinang nasahig na marmol ang maririnig. Iniwan niya ang pamilyang Villaroman na nakatayo roon, naguguluhan sa kanyang katahimikan, habang ang mga bulungan ng mga usisero ay patuloy na bumabalot sa kanila. Pagsakay niya sa kanyang itim na sasakyan na naghihintay sa labas, ang maskara ng kanyang pagpipigil ay unti-unting nalaglag. Sumandal siya sa malambot na upuan, ipinikit ang kanyang mga mata, habang ang mga salita ng mga Villaroman ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ng kanyang tapat na driver, si Mang Ben, na nakita ang lahat mula sa salamin. Tumangulang si Althea, hindi pa rin nagsasalita. Pinagmasdan niya ang mga kumikinang na ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Ang gabi ay dapat na isang tagumpay, ngunit naging isang paalala ito. Isang paalala na ang mga Villaroman ay hindi kailanman nagbago. "Ma'am," muling tanong ni Mang Ben, "tuloy po ba ang meeting ninyo bukas sa mga Villaroman?" Tumingin si Althea sa refleksyon niya sa bintana. Ang babaeng simple at binaliwala kanina ay nawala na. Ang pumalit ay ang imahe ng isang CEO, malamig, desidido at walang awa. Cancel it. Masaya ang pag-uwi ni Angelo Villaroman sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Sa kanyang isipan, siya ang bida ng gabing iyon. Ang insidente sa ballroom ay hindi isang pagkakamali, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataon para ipaalala sa lahat ang kanilang lugar sa mundo. At ang babaeng iyon, sa kanyang mumurahing bestida, ay nasa pinakailalim. Naabutan niya ang kanyang mga magulang sa malawak nilang sala, umiinom ng nightcap. Ang chandelier na gawa sa libu-libong kristal ay nagbibigay liwanag sa mga mamahaling painting na nakasabit sa dingding. "That was quite a scene, Angelo," sabi ni Doña Isabela sabay tawa ng mahina. "You really put that girl in her place." Ang tapang niyang dumikit-dikit sa'yo. Naupo si Angelo sa isang leather armchair. Ipinatong ang kanyang mga paa sa isang ottoman na parabang siya ang hari ng isang kaharian. "She was an eyesore, Mom. Hindi ko maintindihan kung paano nakakapasok ang mga ganyang tao sa mga event na tulad noon. She ruined a perfectly good tuxedo." "Mabuti na lang at hindi nakita ng mga importanteng bisita," sabi naman ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mas mababa at mas seryoso. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa bintana patungo sa kanyang anak. "Speaking of which, anong balita sa pakikipag-usap mo sa representative ni AR? Nakita mo ba siya roon?" Biglang nawala ang nangiti sa mukha ni Angelo. Ang pag-uusap tungkol sa negosyo, lalo na tungkol sa misteryosong investor na si AR, ang tanging bagay na nakakapagpawala ng kanyang magandang disposisyon. Ito ang anino na bumabalot sa kanilang pamilya sa nakalipas na mga buwan. "Hindi ko siya nakita, Dad. But I sent him another email this afternoon. I'm sure they'll reply soon. They're probably just playing hard to get. Alam mo na, para mas tumaas ang kanilang halaga." Sagot niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Sumimsim si Don Ricardo mula sa kanyang baso ng brandy. "Wala tayong oras para sa mga palaro, Angelo. The banks are breathing down our necks. Kung hindi natin makukuha ang deal na yan bago matapos ang quarter, babagsak tayo. Naiintindihan mo ba ang bigat ng sitwasyon?"
Hinila ni Don Ricardo ang kanyang anak patayo at dinala ito sa kanyang pribadong opisina. Ang silid ay amoy lumang libro at kapangyarihan. Sa isang malaking monitor sa dingding, ipinakita niya ang mga kasalukuyang numero ng Villaroman Estates. Pula. Lahat ay nasa pula. Mga bumabagsak na stock prices, mga papalaking utang, mga nabebentang ari-arian. Ito, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang daliri ay mariing nakaturo sa isang graph na pabulusok. Ito ang totoong mundo, hindi yung munting entablado mo kanina sa party. This company, this empire that I built from scratch, ay nasa bingit ng kamatayan. At ang tanging pag-asa natin ay ang AR na yan. So you better not mess this up. Pakiramdam ni Angelo ay lumiit siya sa ilalim ng tingin ng kanyang ama. Ang kayabangang naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam na hindi siya sapat. I won't, Dad. I'll close this deal para sa pamilya. Mahinang sagot niya. Umalis siya sa opisina ng kanyang ama na may mabigat na dibdib. Ang mga salita nito ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Pagod siyang pumasok sa kanyang kwarto at binuksan ang kanyang laptop, umaasang may tugon na mula sa kampo ni AR. At mayroon nga isang bagong email. Nang may pananabik, binuksan niya ito. Ngunit ang laman nito ay hindi ang inaasahan niya. Ito ay isang maikli at formal na mensahe mula sa assistant ni AR. Dear Mr. Villaroman, this is to inform you that tomorrow's scheduled exploratory meeting has been cancelled indefinitely. We will not be rescheduling at this time. Regards, Office of AR. Napatitig si Angelo sa screen. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Binasa itong muli. Kinansela? Nang walang dahilan? Imposible. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang batang Angelo, nakatayo sa tabi ng kanyang ama habang pinagmamasdan nila ang isang construction site. Tandaan mo to, Angelo, sabi ng mas batang Don Ricardo. Ang kamay nito ay nakapatong sa balikat niya. Sa mundong ito, may dalawang klase lang ng tao. Ang maninila at ang sinisila. Ang kumakain at ang kinakain. Siguraduhin mo palagi na ikaw ang nasa itaas ng food chain. Huwag kang magpapakita ng kahinaan. Kahit kailan. Ang aral na yon ang humubog sa kanya. Ang aral na yon ang dahilan kung bakit niya hinamak ang babae sa party. Dahil sa kanyang paningin, ito ay isang mahinang nilalang, isang sinisila. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa malamig na email, isang kakatwang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi kaya may koneksyon. Kalokohan, bulong niya sa sarili. Pilit na iwinawaksi ang ideya. Nagkataon lang, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi siya papayag na matapos ito ng ganito. Mayabang siya, pero hindi siya tanga para hayaang mawala ang deal na ito. Dinial niya ang numero ng assistant ni AR, ang numerong ilang linggo na niyang sinusubukang tawagan para lang makakuha ng meeting. Sumagot ito sa unang ring. Ngunit hindi isang tao ang nagsalita. Isang malamig, walang emosyon, at tila ni-record na boses ang kanyang narinig. The Office of AR is no longer entertaining inquiries from Villaroman Estates. Isang click. At pagkatapos ay katahimikan. Paulit-ulit na tumunog sa kanyang tenga ang mga salitang iyon. No longer entertaining inquiries. Hindi na. Tapos na. Dahan-dahang bumagsak ang telepono mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumikha ng malakas na kalabog sa sahig ng kanyang tahimik na silid. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang anino ng pagkabalisa na kanina'y maliit lamang ay bigla na ngayong lumaki. Handa siyang lamunin ng buo. Mula sa floor-to-ceiling na bintana ng kanyang opisina, sa pinakatuktok ng Celestial Prime Tower, ang buong Metro Manila ay parang isang kumikinang na dagat ng mga ilaw sa paanan ni Althea Reyes.
Bawat ilaw ay di kumakatawan sa isang pangarap, isang buhay, isang kwento. Ngunit para sa kanya, sa gabing ito, ang lahat ng liwanag na yon ay nagsisilbing paalala lamang ng kadilimang minsan nang bumalot sa kanyang buhay. Ang mga masasakit na salita ni na Angelo at Doña Isabella ay sariwa pa rin sa kanyang pandinig. Ngunit ang pinakatumagos sa kanyang puso ay ang mapanghamak na tingin ni Don Ricardo. Iyon ang tingin na pumatay sa espiritu ng kanyang ama. Isinandal ni Althea ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana. Ang refleksyon niya ay tila isang multo laban sa ningning ng syudad. Isang babaeng mayaman at makapangyarihan, ngunit sa loob-loob niya'y dala-dala pa rin ang bigat ng isang batang nasaksihan. Ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya ay gumo. Umulan ng malakas sa gabing iyon. Ang 10 taong gulang na si Althea ay dapat sana'y natutulog na, ngunit ginising siya ng malakas na boses mula sa opisina ng kanyang ama sa ibaba. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat baitang ng hagdanan ay kanyang tinatapakan ng walang ingay. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng opisina. Sa loob, nakita niya ang kanyang ama, si Arturo Reyes, isang lalaking dati laging nakangiti at puno ng sigla. Ngayon ay nakaupo sa kanyang silya na parang isang basahan. Ang kanyang mga balikat ay lupaypay. Sa harap niya ay nakatayo si Ricardo Villaroman, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at business partner. Ngunit ang Ricardo na nakikita ni Althea ngayon ay ibang-iba. Malamig ang kanyang mga mata, walang bakas ng pagkakaibigan. Wala na, Arturo. Lagdaan mo na lang ang mga papeles. Rinig niyang sabi ni Ricardo. Ibinenta mo na sa akin ang iyong shares. Tapos na ang usapan. Pero, Ricardo, nilinlang mo ako. Narinig ni Althea ang basag na boses ng kanyang ama. Sabi mo ay pansamantala lang ito. Sabi mo ay tutulungan mo akong isalba ang kumpanya. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Ricardo. Walang personalan, Arturo. Negosyo lang ito. Masyado kang malambot. Masyado kang nagtiwala. At sa mundong ito, ang mga tulad mo ang nauunang mamatay. Pagkasabi noon, tumalikod si Ricardo at naglakad palabas. Hindi man lang nilingon ang lalaking kanyang winasak. Nakita ni Althea ang pagdaan ni Ricardo sa kanyang kinatatayuan. Tiningnan siya nito, isang munting bata sa dilim, na may parehong tingin na ibinigay nito sa kanya kanina sa party. Isang tingin na nagsasabing, wala kang halaga. Nang gabing iyon, narinig niya ang pag-iyak ng kanyang ama sa kauna-unahang pagkakataon. At doon, sa dilim ng pasilyo, sa gitna ng malakas na patak ng ulan, ipinangako ng batang si Althea sa kanyang sarili na hinding-hindi na niya hahayaang may yurakan pang muli ang pangalan at dignidad ng mga Reyes. Bumalik si Althea sa kasalukuyan. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit ang kanyang puso ay mabigat. Naglakad siya patungo sa isang pader sa kanyang opisina kung saan nakasabit ang isang solong litrato, isang lumang litrato ng kanyang ama. Nakangiti habang karga-karga siya noong siya'y bata pa. Hinaplos niya ang salamin. Hindi na po mauulit, Tay. Bulong niya sa hangin. Ang hustisya ay hindi paghihiganti, ang hustisya ay pagpapanumbalik ng balanse. At ngayong gabi, ibabalik ko ang lahat sa tama. Umupo siya sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Sa halip na utusan ang kanyang sekretarya, siya mismo ang nagbukas ng kanyang laptop. Binuksan niya ang isang blankong dokumento. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak na nag-type sa keyboard. Hindi ito sulat mula kay Althea Reyes, ang CEO ng Celestial Prime. Ito ay isang opisyal na komunikasyon mula sa tanggapan ni R. Ang bawat salita ay pinili ng may pag-iingat, formal, malamig, at walang puwang para sa anumang negosasyon. Sa kinauukulan, ang sulat na ito ay naglalayong opisyal na ipaalam sa Villaroman Estates and Development Corporation
na ang tanggapan ng AR ay hindi na itutuloy ang anumang diskusyon o negosasyon tungkol sa mungkahing pamumuhunan. Ang desisyong ito ay formal at pinal at nabuo dahil sa mga pagkakaiba na hindi maaaring pagkasunduan pagdating sa mga pangunahing pananaw at etika sa pangangalakal. Irreconcilable differences in core values and business ethics. Hindi na kami tatanggap ng anumang uri ng komunikasyon mula sa inyong kumpanya. Lubos na gumagalang ang tanggapan ni R. Binasa niya itong muli. Ang mga salitang core values and business ethics ay parang laso na dahan-dahang tutulo sa sistema ng mga Villaroman. Alam niyang maiintindihan nila ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Ipinrint niya ang sulat sa isang makapal at mamahaling papel na may simpleng letterhead na AR. Dahan-dahan niya itong tiniklop, ipinasok sa isang sobre at isinara gamit ang isang patak ng pulang wax na tinatakan niya ng kanyang personal na selyo. Isang simpleng letrang R. Isang kilos na tila nagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang numero ng pinuno ng kanyang legal team. Attorney Sandoval, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng autoridad. It's Althea. Yes, ma'am. Good evening. The letter is on its way. Once the Villaromans receive it, I want you to begin. Phase 2 immediately. Utos niya. Simulan na ninyong singilin ang lahat ng utang. Walang extension, walang negosasyon. Understood, ma'am. Sagot ng abogado. Walang pag-aalinlangan. Ibinaba ni Althea ang telepono. Tapos na. Ang bitag ay nakalatag na. Ang sulat ang magsisilbing pain at ang mga utang na unti-unti niyang binili mula sa mga bangko sa loob ng nakaraang taon ang siyang tuluyang magsasara sa hawla. Isang mensahero ang kumuha ng liham. Sa loob ng isang oras, ang sobrang iyon ay nasa kamay na ng isang receptionist sa nagtataasang Villaroman Tower. Mabilis itong umakyat sa elevator, patungo sa penthouse office, ang pugad ng pinakamatandang Villaroman. Natanggap ni Don Ricardo Villaroman ang sulat habang pinag-aaralan ang mga blueprints para sa isang proyektong alam niyang hindi na niya masisimulan kung wala ang pera ni AR. Inakala niya noong una na ito na ang tugon na kanyang hinihintay. Inisip niya na ito na ang simula ng negosasyon. May kaunting nangiti sa kanyang labi habang binubuksan niya ang sobre gamit ang isang silver letter opener. Ngunit habang binabasa niya ang maikli at malalamig na mga salita, ang ngiting iyon ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa papel, sapat na para ito'y malukot. Nang marating niya ang huling pangungusap, ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang dating kalmadong postura ng isang makapangyarihang tao ay biglang gumuho, napalitan ng isang anyo ng hindi makapaniwalang pagkagulat at sumisiklab na galit. Ang papel ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang sulat ay hindi isang negosasyon. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Parang isang bahay ng gagamba na biglang sinira ang Villaroman Estates and Development Corporation. Pagdating ni Angelo kinabukasan, hindi ang karaniwang kalmado at organisadong opisina ang kanyang dinatnan, kundi isang sentro ng kaguluhan. Ang mga telepono sa bawat mesa ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga executive na dati laging nakangiti ay nagmamadaling naglalakad sa mga pasilyo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyayari? Tanong niya sa sekretarya ng kanyang ama, isang babaeng matagal nang nagsisilbi sa kanila na ngayon ay halatang natataranta. Sir Angelo, ang mga bangko, ang mga creditor, lahat sila tumatawag. Sagot nito, nanginginig ang boses. Pagkatapos kumalat ng balita na umatras si AR, lahat sila ay biglang gustong bawiin ang kanilang mga pautang sabay-sabay. Bago pa man makasagot si Angelo,
Isang miyembro ng board ang humarang sa kanya. Angelo, where is your father? We need to talk. This is a catastrophe. Our stock prices are plummeting. Ang gulat ay mabilis na napalitan ng inis. Calm down, Mr. Tan. My father is handling it. Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam niyang nagsisinungaling siya. Ang kaguluhang ito ay masyadong malaki, masyadong biglaan. Pumasok siya sa boardroom kung saan nagaganap ang isang emergency meeting. Ang tensyon sa loob ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ngunit nakikita ni Angelo ang bahagyang panginginig sa kamay nitong nakapatong sa mesa. Ricardo, paanong nangyari ito? Tanong ng isa sa mga pinakamatandang board member. Isang investor lang ang umatras. Bakit parang guguho na ang buong kumpanya? Because AR wasn't just any investor. Sagot ni Don Ricardo, ang bawat salita ay may diin. They were our lifeline at may nag-leak ng impormasyon sa mga bangko para sabay-sabay silang maningil. This is a coordinated attack. Isang atake. Ang salitang iyon ay nag-iwan ng malamig na pakiramdam sa dibdib ni Angelo. Naupo siya sa isang bakanting silya sa sulok, nakikinig habang ang mga kasosyo ng kanyang ama ay isa-isang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at takot. Pakiramdam niya ay nanonood siya ng isang barkong unti-unting lumulubog. Pagkatapos ng walang katapusang pagtatalo, idineklara ni Don Ricardo na tapos na ang meeting. Naglabasan ang mga board members, nag-iiwan ng mga buntong hininga at masasamang tingin. Naiwan silang dalawa ng kanyang ama sa tahimik at malamig na silid. Dahan-dahang tumayo si Don Ricardo. Sa isang iglap, ang kanyang pinipigilang galit ay sumabog. Kinuha niya ang isang makapal na folder ng mga financial report mula sa mesa at ibinato ito ng buong lakas sa mukha ni Angelo. Aray! Daing ni Angelo na paatras habang ang mga papel ay nagsiliparan sa sahig. Tumama ang gilid ng folder sa kanyang pisngi, nag-iwan ng mainit na hapdi. Sinira mo ang lahat! Sigaw ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ikaw ang may kasalanan nito, ang kayabangan mo, ang kahangalan mo. May ginawa ka ba? May sinabi ka ba sa party na yon? Umamin ka. Wala. Sigaw pabalik ni Angelo. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang sakit ay napalitan ng kahihiyan at galit. It was just some stupid girl. Anong kinalaman niya rito? Hindi ko alam. Sagot ng kanyang ama. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Pero mula nang dumating ang sulat na yon, lahat ay nagsimulang gumuho. At ang tanging kakaibang nangyari sa nakalipas na mga araw ay ang eksena mo sa party. Hanapin mo ang koneksyon, Angelo. Dahil kung hindi, itong lahat ng pinaghirapan ko ay magiging abo na lang. At isasama kita sa pagbagsak. Tumalikod si Don Ricardo at padabog na lumabas ng boardroom. Iniwan si Angelo na nakatayo sa gitna ng nagkalat na mga papel, mga ebidensya ng kanilang paparating na pagkawasak. Nanginginig sa galit at pagkalito, bumalik si Angelo sa kanyang sariling opisina. Isinara niya ang pinto at sinuntok ang pader. Kailangan niyang ayusin ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling sinubukang tawagan ang opisina ni AR gaya ng dati, wala. Sinubukan niyang mag-email. Agad-agad, nakatanggap siya ng automated reply. This email address is no longer active. Napaupo siya sa kanyang silya, sinabunutan ng sariling buhok. Could his father be right? Posible bang ang babae sa party? Ang babaeng iyon, na walang pangalan, ang may kagagawa ng lahat ng ito? Pero paano? Sino siya? Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ang mga pader ng opisina ay tila lumiliit. Sinasakal siya. Kailangan niya ng alak. Umalis siya ng gusali, hindi pinapansin ang mga tawag ng mga empleyado.
Nagmaneho siya papunta sa isang luma at madilim na bar sa Makati. Isang lugar na malayo sa mga pinupuntahan ng mga tulad niya. Umorder siya ng isang baso ng whiskey at naupo sa isang booth sa pinakamadilim na sulok. Habang iniinom niya ang mapait na alak, pilit niyang inalala ang bawat detalye ng gabing iyon. Ang pagtilapon ng alak, ang galit niya, ang panghahamak ng kanyang ina, ang malamig na tingin ng kanyang ama, at ang babae. Sinubukan niyang alalahanin ang mukha nito. Hindi niya masyadong matandaan. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan, ang tanging bagay na bumabagabag sa kanya ay ang mga mata nito. Ang mga mata nito noong tumalikod ito para umalis. Walang luha, walang takot, walang hiya. Mayroon itong katahimikan. Isang nakakakilabot na katahimikan. Parang isang kalmadong dagat bago ang pinakamalakas na bagyo. Ang mga matang iyon ay hindi mata ng isang biktima. Iyon ay mga mata ng isang taong may hawak ng lahat ng baraha. Ang realisasyong yon ay tumama sa kanya na parang isang malamig na hampas ng hangin. Bigla siyang kinabahan. Nagring ang kanyang telepono. Pinutol ang kanyang malalim na pag-iisip. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin, pero sinagot pa rin niya. Hello? Angelo? Si Mike ito. Mike De Leon, mula sa Tribune. Isang dati niyang kakilala na ngayon ay isang veteranong mamamahayag. Mike, sagot ni Angelo, walang ganang makipag-usap. Kung tatawag ka para sa isang scoop tungkol sa gulo sa Villa Roman Corp, you're wasting your time. Hindi. Mabilis na sabi ni Mike. May utang na loob ako sa'yo na aalala mo? I'm calling to give you a tip off the record tungkol sa AR. Biglang naging alerto si Angelo. Naupo siya ng tuwid. Anong tungkol sa kanya? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Mike sa kabilang linya. Angelo, may narinig ako. Ang misteryosong AR is na yan. Ang mga inisyal daw ay tumutukoy sa isang apelyido na matagal nang nawala sa sirkulasyon. Apelyidong Reyes. Reyes. Ang pangalan ay umikot sa isipan ni Angelo. Pamilyar, pero hindi niya mailagay kung saan narinig. Sino si Reyes? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Yun ang problema, pare. Sagot ni Mike. Walang nakakaalam. Parang isang multo. Pero kung ako sa'yo, diyan ako magsisimulang maghalongkat. Sa apelyidong yan, ingat ka. Bago pa man makapagpasalamat si Angelo, ibinaba na ni Mike ang telepono. Naiwan si Angelo na hawak ang kanyang telepono, nakatitig sa kawalan. Ang kaba at pagdududa na kanina pa niya nararamdaman ay mayroon na ngayong pangalan. Reyes. Habang ang imperyo ng mga Villaroman ay unti-unting nilalamon ng apoy na sila rin ang may gawa, si Althea Reyes naman ay nasa isang lugar kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang sayaw ng mga dahon sa ihip ng hangin. Ang Manila Memorial Park ay payapa sa umagang iyon. Dala ang isang pumpon ng mga puting rosas, ang paborito ng kanyang ama. Marahan siyang naglakad patungo sa isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Dito nakaukit ang isang pangalan na minsan nang naging simbolo ng tiwala at karangalan bago ito dinungisan at tinangkang ibaon sa limot. Arturo Reyes, isang mapagmahal na ama at kaibigan lumuhod, si Althea, at inilapag ang mga bulaklak. Gamit ang panyong kinuha sa kanyang bulsa, pinunasan niya ang ilang alikabok at tuyong dahon na dumapo sa pangalan ng kanyang ama. Ito ang kanyang ritual, isang tahimik na pag-uusap sa pagitan ng isang anak na nangungulila at isang amang hindi na niya muling mayayakap. Kumusta na po kayo, Tay? Bulong niya. Ang kanyang boses ay banayad, para lamang sa kanilang dalawa. Matagal-tagal din po akong hindi nakadalaw. Naging abala po sa trabaho. Huminga siya ng malalim. Inilalasap ang sariwang hangin. Marami na pong nangyari. Ang plano po natin,
ay nagsisimula ng magbunga. Ang mga Villaroman po, natikman na nila ang simula ng kanilang katapusan. May isang munting na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit ito'y ngiting may bahid ng lungkot. Pero huwag po kayong mag-alala. Hindi po ito paghihiganti. Alam ko pong iyan ang huling bagay na gugustuhin ninyo. Ito po ay pagbibigay ng katarungan. Isang aral na matagal na dapat nilang natutunan. Na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa dangal. Tumingala siya sa maaliwalas na kalangitan. Sana po, nasaan man kayo ngayon, ay panatag na ang inyong kalooban. Pinapatunayan ko lang po ang itinuro ninyo sa akin na ang kabutihan at integridad ay palaging mananaig sa huli. Nagring ang kanyang telepono, isang mahinang tunog na bumasag sa katahimikan. Nakita niya ang pangalan ng kanyang executive assistant. Yes, Ana? Ma'am Althea, good morning. Update lang po. The Villaromans have started selling off their minor assets, some condominiums, a few luxury cars. But according to our projections, it's like trying to put out a forest fire with a glass of water. It's not nearly enough to cover the debts being called in. Tumango si Althea, kahit hindi siya nakikita ni Ana. Good. Keep monitoring them. Huwag ninyong hayaang may makalusot na kahit ano. Yes, ma'am. Pagkababa ng tawag, muli niyang hinarap ang lapida. Hinaplos niya ang malamig na marmol sa huling pagkakataon. Malapit na po, itay. Malapit na. Sa kabilang dako ng syudad, si Angelo Villaroman ay parang isang mabangis na hayop na nakakulong sa hawla. Magdamag siyang hindi natulog. Ang pangalang Reyes ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang palaisipan na kailangan niyang buuin para maintindihan ang bangungot na kanilang kinakaharap. Una niyang sinubukan ang pinakamadaling paraan, ang internet. Nag-search siya sa Google. Reyes Family Business Philippines, Reyes Villaroman Partnership, Don Ricardo Villaroman Old Partners. Ngunit halos walang lumabas. Ang mga resulta ay tungkol sa ibang mga pamilyang Reyes na walang koneksyon o mga lumang artikulo tungkol sa mga tagumpay ng kanyang ama kung saan hindi man lang nabanggit ang pangalang iyon. Malinaw na sino mang Reyes na ito, matagal na silang nawala sa sirkulasyon. Tulad ng sinabi ng reporter, kung hindi ito mahahanap sa modernong paraan, kailangan niyang bumalik sa nakaraan. 6:00 pa lang ng umaga, nasa Villaroman Tower na siya, bago pa man dumating ang karamihan sa mga empleyado. Hindi siya pumunta sa kanyang magarbong opisina. Sa halip, bumaba siya sa basement, sa isang lugar na bibihira niyang puntahan, ang company archives. Ang silid ay malamig at amoy ng lumang papel. Daan-daang mga kahon na gawa sa karton ang nakasalansan hanggang sa kisame. Bawat isa ay may etiketang naglalaman ng taon at deskripsyon. Ito ang libingan ng mga nakalimutang transaksyon at mga tinatagong sikreto ng kumpanya. Nagsimula siyang maghalungkat. Taon-taon, dekada-dekada. Pinagpawisan siya sa loob ng malamig na silid. Ang kanyang mamahaling damit ay nalukot at narumihan ng alikabok. Ang kanyang pagkadismaya ay lumalaki sa bawat kahon na bubuksan niya na walang laman, kundi mga lumang resibo at payroll records. Sino ka ba, Reyes? Sigaw niya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nawawala sa pagitan ng mga estante. Matapos ang halos 3 oras, malapit na siyang sumuko. Ngunit sa pinakasulok na bahagi ng silid, sa likod ng mga sirang office equipment, may nakita siyang isang maliit na grupo ng mga kahon na may ibang marka. Hindi ito nakatype, kundi sulat kamay. Ang nakasulat, RV, Personal Partnerships, 1990-2000. RV Ricardo Villaroman. Mabilis na kumabog ang kanyang puso. Hinila niya ang isa sa mga kahon. Mabigat ito at puno ng mga folder na naninilaw na. Isa-isa niya itong tiningnan. Mga pangalan ng mga taong hindi niya kilala. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang folder na mas makapal kaysa sa iba.
Ang pangalan sa labas, Arturo Reyes. Parang nakahanap ng ginto, mabilis niyang binuksan ito. Ang laman ay mga kopya ng kontrata, mga minutes of the meeting, mga sulat. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na si Arturo Reyes ay hindi lang basta kasosyo. Siya ang co-founder. Kasama niyang itinatag ang unang bersyon ng kumpanya na kalaunay naging Villaroman Estates. Imposible. Bulong ni Angelo. Bakit hindi man lang ito nabanggit ng kanyang ama? Habang patuloy siyang nagbabasa, nakita niya ang mga huling dokumento sa folder, mga legal na papeles para sa dissolution ng partnership. Nakasaad doon na, kusang loob, na ibinenta ni Arturo Reyes ang lahat ng kanyang shares kay Ricardo Villaroman dahil sa personal financial difficulties. Nakita niya ang pirma ng kanyang ama at ang nanginginig na pirma ni Arturo Reyes. Ngunit may isang bagay sa ilalim ng lahat ng papeles, isang malaking brown na envelope. Pagbukas niya, ang laman nito ay mga lumang litrato. Mga litrato mula sa mga groundbreaking ceremony at office parties noong araw. At doon, sa isang litrato, napatigil siya. Ang litrato ay kuha sa isang Christmas party. Magkatabi ang kanyang ama at si Arturo Reyes, parehong mas bata, nakangiti at nakaakbay sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Mukha silang matalik na magkaibigan, ngunit hindi sila ang nakakuha ng atensyon ni Angelo. Sa likuran nila, bahagyang natatakpan ng isang Christmas tree, ay may isang batang babae. Mga 10 taong gulang siguro. Suot ang isang pulang bestida, nakatingin ito ng diretso sa kamera. Ang mga mata nito, kahit sa luma at medyo malabong litrato, ang mga matang iyon ay hindi maikakaila. Malungkot, matalino, at may tingin na hindi maalis sa isipan. Ang mga matang tila nakikita ang kanyang kaluluwa. Ang mga mata ng babae sa The Pearl of the Orient Charity Gala. Naramdaman ni Angelo ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang ibinaling ang litrato. Sa likod nito, mayroong sulat kamay. Ang tinta ay medyo kumupas na. Arturo kasama ang kanyang nag-iisang anak, si Althea. Althea. Nabitawan ni Angelo ang litrato. Bumagsak ito sa sahig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa espasyo kung saan ito nahulog. Ang pangalang Althea at ang pangalang Reyes ay nagsama sa kanyang isipan, lumikha ng isang pagsabog na yumanig sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang babaeng hinamak niya, ang babaeng tinawag niyang basura, ang babaeng iyon ay isang Reyes at bigla naintindihan niya. Ito ay hindi isang random na atake, ito ay hindi negosyo, ito ay personal. Parang isang malakas na sampal mula sa kawalan ng katotohanan para kay Angelo. Ang litrato sa sahig, ang pangalang Althea Reyes, ang mga mata ng batang babae. Lahat ng ito ay umiikot sa kanyang isipan na parang isang marahas na buhawi. Pinulot niya ang litrato, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Pinakatitigan niya ang mukha ng batang si Althea. Walang duda. Siya nga iyon. Ang babaeng sinadya niyang ipahiya sa harap ng daan-daang tao. Althea Reyes, AR. Bulong niya sa kanyang sarili. Nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat sa kanyang isipan na may nakakakilabot na bilis at kalinawan. Ang pagkakansela ng meeting, ang malamig na sulat, ang biglaang paniningil ng mga bangko, ang mga matang hindi nagpakita ng takot. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang perpektong plano, isang bitag na matagal nang inihanda at siya, ang mayabang na si Angelo Villaroman, ay pumasok dito nang walang kaalam-alam. Ang insidente sa party ay hindi ang simula ng gulo. Iyon lang ang hudyat. Iyon ang test. At siya, kasama ang kanyang buong pamilya, ay bumagsak sa pinakamalalang paraan. Hindi maaari. Sabi niya, umiiling na parang isang baliw sa malamig at maalikabok na silid.
Dala-dala ang folder at ang litrato, tumakbo siya palabas ng archives. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin ng mga empleyadong nakakasalubong niya. Dumiretso siya sa elevator at pinindot ang buton papunta sa penthouse office ng kanyang ama. Pagbukas ng pinto, naabutan niya si Don Ricardo na kausap ang kanilang mga abogado sa telepono. Ang boses nito ay puno ng galit at pagkabigo. "I don't care what you have to do. Delay them. File for bankruptcy protection. Buy us more time." Pagkakita sa anyo ng kanyang anak, gusot ang damit, pawisan, at may hawak na lumang folder, ibinaba ni Don Ricardo ang telepono. "Ano na namang problema ito, Angelo? Wala akong panahon sa'yo." "Sino si Arturo Reyes?" Putol ni Angelo. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. Napatigil si Don Ricardo. Ang pangalan ay tila nagpabagal sa pag-ikot ng mundo sa loob ng marangyang opisina. Isang anino ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng pamilyar na maskara ng pagkainis. "Saan mo narinig ang pangalang yan?" "Huwag niyo nang itago, Dad," sigaw ni Angelo. Inihagis niya ang folder sa ibabaw ng malaking mesa ng kanyang ama. Kumalat ang mga lumang papel at litrato. "Siya ang kasama ninyong nagtayo ng kumpanyang ito, ang kaibigan ninyo, ang taong sinira ninyo." Kinuha ni Angelo ang litrato ni na Don Ricardo at Arturo Reyes kasama ang batang si Althea sa likod. Itinapat niya ito sa mukha ng kanyang ama. At ito, ang anak niya. Tiningnan ni Don Ricardo ang litrato. Sa isang sandali, nawala ang tigas ng kanyang mukha. Tila nakita niya ang isang multo mula sa nakaraan, ngunit mabilis itong nawala. Isa siyang mahinang negosyante. Natalo siya sa laro. Ganoon lang iyon. "Natalo sa laro? O nilinlang ninyo?" Giit ni Angelo. "Dad, ang babae sa party. Ang babaeng hinamak natin ay si Althea Reyes. Siya si Air." Ang pangungusap na yon ay bumitin sa hangin. Mas mabigat kaysa sa kahit anong financial report. Tumawa si Don Ricardo, isang tawang walang saya, isang tawang puno ng pag-aalinlangan. Imposible, ang mga Reyes ay matagal nang nawala. Pulubi sila nang mamatay si Arturo. "Mali kayo," sabi ni Angelo. Ang kanyang boses ay halos pabulong na sa tindi ng kanyang natuklasan. "Hindi siya nawala. Nagtago lang siya. Nagpalakas. At ngayon, bumalik siya para sa inyo, para sa atin." Sa wakas, naintindihan na ni Don Ricardo. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isipan. Ang sulat, ang pag-atake, ang pangalang Reyes. Nanlaki ang kanyang mga mata sa realisasyon. Ang babaeng iyon, ang anak ni Arturo, ay ang may-ari ng Celestial Prime Holdings, isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang kumpanya sa Asya ngayon. Isang higanteng hindi nila kayang banggain. Naupo si Don Ricardo sa kanyang silya na parang isang manikang pinutulan ng tali. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Angelo, nakita niya ang kanyang ama, ang kanyang makapangyarihan at walang kinatatakutang ama na natakot. Ngunit ang takot sa mukha ng kanyang ama ay walang-wala kumpara sa nararamdaman ni Angelo. Hindi lang takot ang nasa puso niya, kundi isang dambuhalang alon ng pagsisisi. Ang mga salitang binitawan niya, ang tawa ng kanyang ina, ang mapanghamak na tingin ng kanyang ama. Lahat ng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, hindi na bilang isang tanda ng kanilang kapangyarihan, kundi bilang mga pako na ipinukpok nila sa sarili nilang kabaong. Tiningnan ni Angelo ang kanyang refleksyon sa salamin na bintana ng opisina. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay mayabang, walang modo at bulag. Isang lalaking sumira sa nag-iisang pagkakataon nilang maligtas dahil sa kanyang walang kwentang pride. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang gumuguhong imperyo, kinasuklaman niya ang kanyang sarili. "Kailangan ko siyang makausap," sabi ni Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Huli na ang lahat," sagot ni Don Ricardo.
Ang boses ay mahina at pagod. Hindi, gagawin ko ang lahat, sigaw ni Angelo. Tumakbo siya palabas ng opisina, palabas ng gusali. Hindi pinapansin ang pagtawag ng kanyang ama. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang kanyang isipan ay blangko, maliban sa isang pangalan at isang layunin. Althea Reyes, kailangan niyang humingi ng tawad. Malakas ang buhos ng ulan nang marating niya ang Celestial Prime Tower. Ang gusali ay parang isang higanting itim na tore na tumutusok sa madilim na kalangitan. Basang-basa siya ng ulan mula sa kotse hanggang sa lobby, ngunit hindi niya ito ininda. Kailangan kong makausap si Miss Althea Reyes, sabi niya sa receptionist, hinihingal. Do you have an appointment, sir? Tanong ng babae. Tinitingnan ng kanyang basang-basa at gusot na anyo. Sabihin mong si Angelo Villaroman ito. Kailangan ko siyang makita. It's an emergency. May tinawagan ng receptionist. Pagkatapos ng ilang sandali, isang security guard ang lumapit sa kanya. Sir, aakyat na po tayo. Gumaan ang pakiramdam ni Angelo. Pinayagan siya. May pag-asa pa. Dinala siya ng elevator sa pinakatuktok na palapag. Ang bawat segundo ng pag-akyat ay parang isang oras. Pagbukas ng pinto, isang mahabang pasilyo ang bumungad sa kanya. At sa dulo nito, sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa salamin at bakal, nakatayo si Althea Reyes. Hindi siya nakabestida. Suot niya ay isang matalim na business suit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan. Ito ang tunay na siya. Naglakad si Angelo sa pasilyo, ang tunog ng kanyang basang sapatos ay umyeko sa katahimikan. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Ang ulan sa labas ay humahampas sa mga bintana, tila nakikisabay sa kaguluhan sa kanyang dibdib. Nakatayo lang si Althea, nakatingin sa kanya. Walang gulat sa kanyang mga mata. Walang galit, walang emosyon, tila inaasahan na niya ang kanyang pagdating. Nakatayo sa harap ni Althea Reyes, pakiramdam ni Angelo Villaroman ay para siyang isang kriminal na nasa ilalim ng paglilitis. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay ibang-iba sa babaeng binaliwala niya sa party. Ang kahinaan na inakala niyang taglay nito ay isa palang kalmadong lakas. Ang pagiging simple nito ay isang matalinong pagkukunwari. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Siya ang unang sumuko. Sa isang kilos na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya, isang kilos na sumalungat sa lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang mga tuhod. Lumuhod si Angelo Villaroman sa malamig na sahig ng lobby ng Celestial Prime Tower sa harap ng babaeng minsang naging katatawanan niya. Ang tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang mamahaling damit ay lumikha ng isang maliit na basang bilog sa kanyang paligid, isang islang simbolo ng kanyang pagkahiwalay sa lahat ng kanyang dating kinalalagyan. Miss Reyes, Althea. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Hindi kumilos si Althea. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tiningnan lang niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, ang dating prinsipeng naging pulubi sa loob lamang ng ilang araw. Ipinapakiusap ko. Pagpapatuloy ni Angelo, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang mga sinabi ko, ang mga sinabi ng pamilya ko, mali kami. Naging mayabang kami, naging bulag. Alam ko na ngayon. Patawarin mo kami. Hindi lang para sa akin, para sa kumpanya, para sa mga empleyado, para sa aking ama. Itinaas ni Althea ang isang kamay, isang senyas para tumahimik siya. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito'y tumagos sa ingay ng ulan sa labas, matalim at walang bahid ng awa. Tumayo ka, Mr. Villaroman. Hindi ka nababagay sa posisyong yan. Nag-aalangan man, dahan-dahang tumayo si Angelo
Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Sa tingin mo ba, nagsimulang maglakad si Althea, paikot sa kanya, na parang isang mangangasong pinag-aaralan ang kanyang huli. Sa tingin mo ba ay tungkol ito sa pera? Sa tingin mo ba ay ginagawa ko ito para makuha ang kumpanya ninyo? Umiling si Angelo. Hindi. Alam kong hindi. Mabuti, sabi ni Althea. Huminto sa kanyang likuran. Dahil kung tungkol lang ito sa pera, matagal ko nang tinanggap ang alok ng iyong ama. Mas malaki pa sana ang kikitain ko. Humarap siyang muli sa kanya. Ito ay tungkol sa isang bagay na hindi mabibili ng pera ninyo. Isang bagay na matagal na ninyong kinalimutan ng halaga. Dignidad. Lumapit si Althea at sa unang pagkakataon, nakita ni Angelo ang isang kislap sa mga mata nito. Hindi galit. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang isang lumang sugat. Naaalala ko pa ang araw na pinalayas ninyo kami sa bahay na ipinundar ng aking ama. 11 taong gulang ako noon. Nakita ko ang mga gamit namin na inilabas sa kalye sa ilalim ng malakas na ulan. Katulad ng ulan ngayon, nakita ko ang aking ina na umiiyak habang yakap-yakap ako. At nakita ko ang aking ama, isang mabuting tao na nawalan ng lahat dahil nagtiwala siya sa isang kaibigan. Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido na tumutulo sa puso ni Angelo. Namatay ang aking ama, makalipas ang 1 taon. Pagpapatuloy ni Althea, ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Walang kahit isang panginginig. Hindi dahil sa sakit. Namatay siya dahil sa wasak na puso at nawalang dignidad. At sa kanyang libing, walang bilaroman na nagpakita. Walang kahit isang bulaklak. Para sa inyo, para sa ama mo, si Arturo Reyes ay isang pagkakamali na kailangan lang burahin sa kasaysayan. Napayoko si Angelo. Wala siyang masabi. Walang salita ang sapat para punan ang bigat ng kasalanang yon. Kaya huwag mo akong kausapin tungkol sa pagpapatawad, Angelo, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig na parang yelo. Ang kapatawaran ay para sa mga taong tunay na nagsisisi sa kanilang kasalanan, hindi para sa mga natatakot lamang sa kahihinatnan nito. Natatakot ka dahil malapit nang mawala ang lahat sa'yo. Kung hindi kami nagkita sa party, kung hindi mo nalaman kung sino ako, magpapatuloy ka pa rin sa iyong mayabang na buhay habang ang alaala ng aking ama ay nabubulok sa limot. Nagbago na ako. Hindi. Mabilis na putol ni Althea. Hindi ka pa nagbabago. Nagsisimula ka pa lang mapilitang magbago. At ang pagbagsak ng Villaroman Estates ay hindi ko kagagawan. Ito ay resulta ng mga desisyon ninyo. Ang kayabangan ninyo ang pumirma sa sarili ninyong death warrant. Ang ginawa ko lang ay ibinigay sa inyo ang panulat. Tumalikod si Althea at naglakad patungo sa reception desk. Kinuha niya ang telepono. Security, sabi niya ng malinaw. Mayroon tayong bisita dito sa lobby na kailangan ng ihatid palabas. Nanlaki ang mga mata ni Angelo. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol. Ang kahihiyan ay bumalik. Mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya sa party. 2 unipormadong gwardiya ang mabilis na lumapit. Magalang ngunit matatag, hinawakan nila siya sa magkabilang braso. Hindi na siya pumalag. Wala nang lakas na natitira sa kanya. Habang hinihila siya palabas, muli siyang lumingon kay Althea. Nakatalikod na ito sa kanya, nakatingin sa malakas na buhos ng ulan sa labas ng bintana, na para bang wala na siyang halaga, na para bang isa na lamang siyang istorbo na kailangan ng alisin. Nang makalabas siya sa gusali, pabalik sa rumaragasang ulan, naramdaman ni Angelo ang lamig hanggang sa kanyang mga buto. Hindi ito ang lamig ng ulan, kundi ang lamig ng kawalan ng pag-asa. Wala nang babalikan. Tapos na ang lahat. Sa mansyon ng mga Villaroman, ibinagsak ni Don Ricardo ang telepono matapos marinig ang nangyari mula sa basag na boses ni Angelo. Ang kanyang takot
ay napalitan ng isang madilim at desperadong galit. Hindi siya papayag na matalo. Hindi siya magiging si Arturo Reyes. Kinuha niya ang isa pang telepono, isang luma, at hindi rehistradong burner phone na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Dinial niya ang isang numero mula sa memorya. Sumagot ito sa pangalawang ring. "Ako to," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. "Hindi gumana ang plano. Kailangan na nating gawin ang pinag-usapan natin. May sinabi ang tao sa kabilang linya. Wala akong pakialam kung gaano karumi," sagot ni Don Ricardo. "Gusto kong sirain mo siya. Gusto kong pag-usapan siya ng buong bansa. Gusto kong pagsisihan niya ang araw na kinalaban niya ako." Isang sandaling katahimikan. "Gawin mo na. Sirain mo ang pangalan niya." Kinabukasan, gumising si Angelo Villaroman hindi sa tunog ng kanyang alarm clock, kundi sa malakas na katok sa pinto ng kanyang silid. Ang kumakatok ay ang kanilang kasambahay. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Sir Angelo! Sir Angelo! Buksan niyo po ang TV. Dali po." Masakit ang ulo at mabigat ang katawan. Bumangon si Angelo mula sa kama kung saan siya bumagsak kagabi nang hindi man lang nagpapalit ng damit. Ang alaala ng kanyang pagpapalayas mula sa Celestial Prime Tower ay parang isang masamang panaginip. Binuksan niya ang malaking flat-screen TV sa kanyang dingding. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Althea Reyes, ngunit ang balita ay hindi tungkol sa tagumpay ng kanyang kumpanya. "Breaking news!" Basa ng headlines sa ilalim ng screen. Celestial Prime Holdings CEO Althea Reyes inaakusahan ng hostile takeover at corporate sabotage. Nanlaki ang mga mata ni Angelo. Isang business news anchor ang seryosong nag-uulat. Ayon sa mga di nagpakilalang source mula sa loob ng business community, si Miss Reyes ay di umano'y gumagamit ng mga mapanlinlang na taktika upang pabagsakin ang mga kalaban nitong kumpanya. Ang pinakabagong biktima raw ay ang matagal ng Villaroman Estates and Development Corporation na kasalukuyang nasa bingit ng pagkalugi matapos ang biglaang pag-atras ni Reyes sa isang napakalaking investment deal. Naglipat siya ng channel. Parehong istorya. Nagbukas siya ng social media sa kanyang telepono. Ang pangalan ni Althea Reyes ay trending. Ang mga hashtag na Villaroman Victim at #Corporate Shark Althea ay nagsisimula ng kumalat. Ang mga artikulo ay naglalaman ng mga quotes mula sa mga nag-aalalang empleyado ng Villaroman Corp, mga eksperto sa ekonomiya na nagkokomento sa kanyang agresibong estilo at mga pahiwatig na may personal siyang galit sa mga Villaroman. Ito ay isang demolition job, isang perpektong isinagawang pag-atake sa reputasyon, at alam ni Angelo kung sino ang may kakayahang gumawa nito. Dali-dali siyang bumaba, hindi na nag-abalang magsuklay o magsipilyo. Naabutan niya ang kanyang ama sa dining hall, kalmadong kumakain ng almusal at nagbabasa ng dyaryo na para bang normal ang lahat. Ang headline sa dyaryo ay kapareho ng nasa TV. "Kayo ang may gawa nito, di ba?" Tanong ni Angelo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at hindi makapaniwalang pagkadismaya. Hindi inalis ni Don Ricardo ang kanyang tingin sa dyaryo. "Kumain ka na, Angelo. Lumalamig na ang kape mo. Paano ninyo nagawa ito?" Sigaw ni Angelo. Hinablot niya ang dyaryo mula sa kamay ng kanyang ama at ibinato ito sa sahig. "Hindi pa ba sapat? Matapos ninyong sirain ang ama niya, ngayon sisirain ninyo pati siya? Wala na ba kayong hangganan?" Sa wakas, tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang anumang pagsisisi. Laban ito, Angelo. At sa isang laban, lahat ng paraan ay tama para manalo. Dapat ay matagal mo nang natutunan yan. Hindi ito laban. Ito ay kasamaan, sagot ni Angelo. Hindi ba ninyo nakikita? Ito ang dahilan
kung bakit nangyayari sa atin to. Dahil sa ganitong pag-iisip, dahil sa paniniwalang may karapatan tayong yurakan ang lahat ng humahadlang sa atin. Wala kayong natutunan, Dad. Wala. At ikaw? Tumayo si Don Ricardo. Ang kanyang taas at presensya ay tila nagpaliit kay Angelo. Ano ang natutunan mo? Maging isang duwag. Luluhod ka na lang ba sa kanya at hahayaang kunin ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang lahat ng dapat ay sayo? Lumapit si Don Ricardo at marahas na hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Ito ang mundo ng negosyo, anak. Hindi para sa mga iyakin. Hindi para sa mga duwag. Kaya kung wala kang gagawin para tumulong, umalis ka na lang sa pamamahay ko at huwag ka nang magpakita. Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Angelo. Ang parehong pisngi na tinamaan ng folder kahapon. Ang hapdi ay hindi lang pisikal. Ito ay ang sakit ng katotohanang ang kanyang ama ay isang taong hindi na niya kilala o marahil isang taong hindi niya talaga nakilala kailanman. Tumalikod si Angelo, hindi na nagsalita. Ang pagtatalo ay walang saysay. Ang kanyang ama ay isang taong nalunod na sa sarili niyang lason. Habang paakyat siya sa hagdan, may naalala siya. Isang bagay na sinabi ng kanyang ama sa boardroom. May nag-leak ng impormasyon sa mga bangko. Kung nagawa ng kanyang ama na magtanim ng kasinungalingan sa media, ibig sabihin ay may mga koneksyon pa rin siya. Ngunit ang ganitong uri ng koneksyon ay may dalawang dulo. Maaari rin itong maging isang armas laban sa kanya. Pumasok si Angelo sa opisina ng kanyang ama. Sa loob ng maraming taon, ipinagbawal sa kanya ang pumasok dito nang walang pahintulot. Ngayon, wala na siyang pakialam. Naghalongkat siya. Binuksan niya ang mga drawer, ang mga filing cabinet. Naghahanap siya ng kahit ano. Isang ebidensya ng mga maduduming transaksyon ng kanyang ama na magpapatunay sa kwento ni Althea. Isang bagay na maipapakita niya sa mundo para itama ang kasinungalingang ikinakalat ngayon. At sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, sa pinakailalim na drawer, nakita niya ito. Isang itim na ledger. Hindi ito bahagi ng opisyal na accounting ng kumpanya. At sa tabi nito, isang maliit, itim na USB flash drive. Binuksan niya ang ledger. Ang laman nito ay mga pangalan, petsa, at halaga. Mga tala ng mga suhol, mga kickback, mga ilegal na pagbabayad. At sa loob, nakita niya ang isang buong seksyon na nakatuon sa pagkuha ng kumpanya ni Arturo Reyes, mga detalyadong tala kung paano nila unti-unting pinahina ang pananalapi nito mula sa loob. Kung paano nila ito nilinlang sa pagpirma ng mga mapanirang kasunduan. Ito ang patunay. Ang smoking gun. Kinuha ni Angelo ang ledger at isinaksak ang USB sa laptop ng kanyang ama. Ang laman ng drive ay mas malala pa. Mga kopya ng mga bank transfer, mga litrato ng mga palihim na pagpupulong, mga recording ng mga pag-uusap. Ito ang buong kasaysayan ng kasakiman at katiwalian ng Villaroman Estates na personal na tinipon ng kanyang ama. Marahil bilang isang uri ng insurance, kinopya ni Angelo ang lahat ng laman ng USB sa kanyang sariling telepono. Kinuha niya ang ledger. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang mga kamay. Hindi lang ang bigat ng papel, kundi ang bigat ng lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na tuluyang maghihiwalay sa kanya mula sa kanyang nakaraan. Lumabas siya ng mansyon dala ang mga ebidensya. Sumakay siya sa kanyang kotse, ngunit hindi niya alam kung saan pupunta. Sa pulis? Sa korte? Hindi. Masyadong matagal iyon. Masyadong madaling manipulahin. Kailangan niyang pumunta sa isang lugar kung saan ang katotohanan ay lalabas ng mabilis at walang kinikilingan. Isang lugar na kinatatakutan ng kanyang ama. Ang media. Ngunit hindi ang media na kontrolado ng kanyang ama. Naalala niya si Mike De Leon,
Ang reporter mula sa Tribune, isang pahayagang kilala sa kanilang walang takot na investigative journalism, ang pinakamalaking karibal ng mga media outlet na hawak ng mga kaibigan ni Don Ricardo. Itinakda niya ang kanyang destinasyon sa Waze. Habang nagmamaneho siya palayo sa Forbes Park, palayo sa kanyang buhay, isang text message siyang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito sa kanyang ama. "Don't do anything stupid, Angelo. We are still a family." Hindi siya sumagot dahil alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang pamilyang kanyang kinagisnan ay matagal nang sira. At ngayon, siya na ang gagawa ng unang hakbang para tuluyan itong gibain sa pag-asang may mas mabuting maitayo mula sa mga abo nito. Sa gitna ng media firestorm na nilikha ni Don Ricardo, si Althea Reyes ay nanatiling kalmado na parang isang batong hindi natitinag ng hampas ng mga alon. Habang ang buong business community ay naghihintay sa kanyang magiging tugon, marahil ay isang galit na pagtanggi o isang serye ng mga demanda, ang ginawa niya ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Nagpatawag siya ng isang press conference. Ang bulwagan sa Celestial Prime Tower ay puno ng mga mamamahayag mula sa lahat ng malalaking network at pahayagan. Ang bawat kamera ay nakatutok sa nag-iisang podium sa entablado. Eksaktong 10:00 ng umaga, lumabas si Althea. Hindi siya mukhang biktima. Ang kanyang suot na navy blue power suit ay nagpapahiwatig ng awtoridad. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit mahinahon. Walang bakas ng galit o takot. "Magandang umaga sa inyong lahat." Simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. "Ipinatawag ko kayo ngayon upang sagutin ang mga mabibigat na akusasyong ipinupukol laban sa akin at sa aking kumpanya." Hindi niya sinagot ang mga tanong. Sa halip, isang malaking screen ang umilaw sa likuran niya. "Bago ang lahat, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang ilang mga katotohanan." Isa-isang lumabas sa screen ang mga dokumento, mga financial statement, mga audit report, mga legal na kasunduan. Simple at malinaw, ipinakita ni Althea na ang bawat galaw ng Celestial Prime ay legal at above board. Ipinakita niya kung paanong ang mga kumpanyang biktima raw niya ay mga kumpanyang bagsak na ang kalagayan bago pa man sila pumasok sa eksena. "Hindi kami corporate raiders," paliwanag ni Althea. "Kami ay mga revitalizers. Nakikita namin ang potensyal sa mga kumpanyang nalulugi dahil sa masamang pamamahala at binibigyan namin sila ng pangalawang pagkakataon. Ang lahat ng aming transaksyon ay transparent." Pagkatapos, tiningnan niya ng diretso ang mga kamera na para bang kinakausap niya ang bawat taong nanonood sa kanilang mga tahanan at opisina. Tungkol naman sa Villa Roman Estates, totoo pong umatras kami sa isang investment deal. Ngunit hindi dahil sa hangad na pabagsakin sila. Umatras kami dahil sa isang simpleng dahilan na nakasaad sa aming sulat sa kanila. Irreconcilable differences in core values and business ethics. Ang kanyang pagiging prangka at ang bigat ng ebidensyang ipinakita niya ay dahan-dahang nagpabago sa ihip ng hangin sa silid. Ang mga nagdududang tingin ng mga reporter ay napalitan ng paghanga. Ang bawat kasinungalingang itinanim ni Don Ricardo ay isa-isang binubunot ni Althea gamit ang matalim na pala ng katotohanan. At habang nangyayari ang lahat ng ito, sa newsroom ng The Tribune sa kabilang bahagi ng syudad, si Angelo Villaroman, kasama si Mike De Leon at ang editor-in-chief ng pahayagan, ay nanonood sa isang monitor. "She's brilliant," bulong ni Mike. "She's turning their attack against them." Hindi pa siya tapos, sabi ni Angelo. At hindi pa rin tapos ang laban. Nang matapos ang presentasyon ni Althea, nagsimula ang question and answer portion. At doon, ibinato ng editor-in-chief ng Tribune ang bomba. "Ma'am Reyes," sabi niya, tumayo mula sa kanyang upuan. "Habang pinapabulaanan ninyo ang mga akusasyon laban sa inyo, ang aming pahayagan ay nakatanggap ng mga ebidensya
Mga ebidensya na hindi lamang nagpapatunay na kayo ay inosente, kundi nagpapakita rin ng isang mahabang kasaysayan ng katiwalian sa panig ng Villaroman Estates sa pangunguna mismo ni Don Ricardo Villaroman. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa press conference. Maging si Althea ay bahagyang nagulat. At sa hudyat na yon, isang extra edition ng The Tribune ang sabay-sabay na inilabas online. Headline, ang lihim na ledger ni Villaroman, dekada ng panlilinlang, suhol at pagsasamantala, isiniwalat ng sariling anak. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Mas mabilis pa kaysa sa kumalat na tsismis laban kay Althea. Ang laman nito ay lahat ng nasa itim na ledger at USB, mga detalyadong artikulo, mga kopya ng dokumento, mga audio recording. Inilahad nito ang lahat mula sa pag-agaw sa kumpanya ni Arturo Reyes hanggang sa mga pinakabagong kaso ng panunuhol sa mga politiko. Ang epekto ay agaran at brutal. Sa loob ng isang oras, ang stock market ay nagsuspinde ng trading para sa Villaroman Estates. Ang mga natitirang investor ay nagpanik at sabay-sabay na binawi ang kanilang pera. Ang mga bangko na dati naniningil lang ay nagsampa na ng mga kasong kriminal. Sa kanyang opisina, pinanood ni Don Ricardo Villaroman ang pagbagsak ng lahat. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog, ngunit hindi na niya ito sinasagot. Nakatitig lang siya sa TV screen kung saan ang kanyang litrato ay nakahanay sa mga salitang fraud, corruption, at betrayal. Ang kanyang huling baraha ay hindi lang nabigo. Ito ay bumalik at sinunog ang buong bahay. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang ilang mga lalaking nakasuot ng uniforme ng NBI, may dalang warrant of arrest. Don Ricardo Villaroman, arestado po kayo para sa mga kasong economic sabotage, bribery, at fraud. Hindi siya pumalag, hindi siya nagsalita. Habang isinusaut sa kanya ang posas, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen. Sa isang iglap, ang imahe sa TV ay nagbago. Ipinakita ang live footage mula sa labas ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Si Doña Isabela na nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling seda na pantulog ay umiiyak habang kinukumpiska ng mga ahente ng bangko mungko ang kanilang mga ari-arian, ang mga painting, ang mga antigo, ang mga kotseng nakaparada sa garahe. Lahat ay isa-isang inilalabas. Iyon na, ang pagbagsak ng imperyo. Hindi sa pamamagitan ng isang dahan-dahang pagkalugi, kundi sa isang mabilis, marahas, at kahiyahiyang pagsabog na nasaksihan ng buong bansa. Sa kanyang opisina, pinanood din ni Althea ang mga pangyayari sa TV. Isinara na niya ang press conference. Tahimik siyang nakatayo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang syudad. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi siya nakaramdam ng pagtatagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at mabigat na katahimikan. Isang pakiramdam ng pagtatapos. Ang isang mabigat na kabanata ng kanyang buhay na nagsimula sa isang maulang gabi maraming taon na ang nakalipas ay sa wakas ay nagsara na. Ang hustisya ay naibigay na, ngunit ang presyo nito ay mabigat para sa lahat. Sa isang mataong kalye sa Quezon City, sa labas ng opisina ng The Tribune, nakatayo si Angelo, pinagmamasdan ng kaguluhan sa screen ng kanyang telepono. Nabitawan niya ang huling koneksyon sa kanyang dating buhay. Wala na siyang pera, wala na siyang pangalan, wala na siyang pamilyang mauuwian, wala na siyang natitira. Sa gitna ng kanyang kawalan, kinuha niya ang kanyang telepono. May isang tao pa siyang kailangang kausapin. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Isang mensaheng hindi niya alam kung mababasa ba o kung may kahulugan pa ba. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Ipinadala niya ito kay Althea Reyes. Pagkatapos, ipinasok niya ang telepono sa kanyang bulsa, tumalikod sa ingay ng media at nagsimulang maglakad tungo sa isang direksyong hindi niya alam.
Ilang linggo ang lumipas. Ang iskandalo ng mga Villa Roman ay unti-unti nang nawala sa mga headline, napalitan ng mga bagong balita. Ngunit ang mga epekto nito ay permanente. Ang pangalang Villa Roman, na dati simbolo ng yaman at kapangyarihan, ngayon ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at katiwalian. At sa araw na yon, ang mga huling piraso ng kanilang dating imperyo ay isinusubasta. Ang Grand Ballroom ng The Grand Manila Hotel, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat, ay ginawang isang auction house. Ang mga chandelier na dati nagsilbing saksi sa kayabangan ng mga Villa Roman ay nagbibigay liwanag ngayon sa pagbebenta ng kanilang mga ari-arian. Mga mamahaling painting, mga antigong kasangkapan, mga alahas ni Doña Isabela, lahat ay may numero, naghihintay ng bagong may-ari. Sa gitna ng mga mayayamang bidder na naghahanap ng murang mga luho, isang lalaki ang nakatayo sa likuran, hindi nakikilahok. Si Angelo Villaroman. Ibang-iba na ang kanyang anyo. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay hindi na nakaayos ng perpekto. Payat siya at may bahagyang anino ng balbas sa kanyang mukha. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang dating kayabangan. Ang naroon na lang ay isang malalim na pagod at isang tahimik na pagtanggap. Hindi siya narito para bumili. Narito siya para magpaalam. Para harapin ang multo ng kanyang nakaraan sa huling pagkakataon. Naglakad siya sa pagitan ng mga bagay na minsan ay bahagi ng kanyang tahanan. Ang grand piano, kung saan tinuruan siyang tumugtog ng kanyang ina. Ang malaking lamesa, kung saan sila naghahapunan bilang isang pamilya. Bawat bagay ay may dalang alaala. Mga alaalang ngayon ay nababahira ng pait. At pagkatapos, sa kabilang dulo ng silid, nakikita niya siya. Si Althea Reyes. Nakatayo siyang mag-isa, nakatingin sa mga item na isinusubasta. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Nakatanggap ba siya ng mensahe niya? Hindi alam ni Angelo at hindi na yon mahalaga. Para siyang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa, naglakad si Angelo palapit sa kanya. Hindi para magmakaawa, hindi para humingi ng kahit ano. Para lang harapin siya. Bilang si Angelo, hindi na bilang isang Villaroman. Huminto siya sa tabi niya. Sa pagitan nila ay isang malaking oil painting na nakasandal sa pader. Naghihintay na isalpak sa entablado. Ito ay ang opisyal na portrait ni Don Ricardo Villaroman, ang kanyang ama. Nakuha noong kasagsagan ng kapangyarihan nito. Ang lalaki sa larawan ay nakangiti, puno ng kumpiyansa at pangarap. Isang taong ibang-iba sa matandang lalaking nakakulong na ngayon sa bilangguan. Hindi lumingon si Althea. Ngunit alam niyang naramdaman nito ang kanyang presensya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay mahinahon. Hindi na kasing talim ng dati. Nagpapaalam. Sagot ni Angelo. Ang kanyang tingin ay nasa larawan ng kanyang ama. Sa lahat ng ito, isang sandaling katahimikan. Ang boses lang ng auctioneer ang maririnig sa di kalayuan. Sold to the lady in red. Nakatanggap ka ba ng mensahe ko? Lakas loob na tanong ni Angelo. Tumango si Althea. Oo. Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran, sabi ni Angelo. Sa wakas ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Althea. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Wala akong karapatang hilingin iyon at alam kong kahit anong sabihin ko ay hindi na maibabalik ang sakit na idinulot ng pamilya ko sa pamilya mo. Huminga siya ng malalim. Ang mga salitang ito ay galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mga salitang nabuo mula sa mga gabing hindi siya makatulog at mga araw ng pag-iisa. Gusto ko lang malaman mo na naiintindihan ko na ngayon. Pagpapatuloy niya. Ang lahat ng itinuro sa akin ng ama ko tungkol sa kapangyarihan, sa yaman, sa pagiging isang Villaroman. Lahat ng yon ay mali. Isang malaking kasinungalingan at nagpapasalamat ako sa iyo
Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Althea sa pagtataka. Nagpapasalamat? Oo, sabi ni Angelo. Isang munting at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahil ginising mo ako mula sa isang mahabang pagkakatulog, ipinakita mo sa akin kung sino talaga ako. At kahit na masakit, kahit na nawala ang lahat sa akin, mas gugustuhin ko ng maging ganito kaysa bumalik sa pagiging ang taong nakilala mo sa gabing iyon. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Althea si Angelo hindi bilang isang kaaway, hindi bilang isang Villaroman, kundi bilang isang tao. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang bigat ng pagsisisi na pasan-pasan nito. Nakita niya ang simula ng isang tunay na pagbabago. Ang tunay na halaga ay wala sa mga bagay na ito, Mr. Villaroman. Sabi ni Althea, ang kanyang tingin ay lumibot sa mga mamahaling bagay sa paligid nila. Wala sa mga pangalan o sa mga mansyon, nasa pagkatao. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Angelo. Ang kanyang boses ay lumambot. Simulan mo nang buuin ang sayo. Iyon lang. Hindi ito pagpapatawad. Hindi ito pakikipagkaibigan. Ito ay isang pagkilala. Isang pagbibigay ng permiso para siya ay magpatuloy. At para kay Angelo, iyon ay sapat na. Higit pa sa sapat. Next item on the block? Anunsyo ng auctioneer. Lot 247, a vintage photograph in a silver frame, a piece of corporate history. Inilagay sa entablado ang isang pamilyar na litrato. Ang litrato ni na Don Ricardo at Arturo Reyes, kasama ang batang si Althea sa likuran. Nagkatinginan sina Angelo at Althea. Let's start the bidding at 5,000 pesos, sabi ng auctioneer. Bago pa man may makataas ng kamay, itinaas ni Althea ang kanyang bidding paddle. 1,000,000 pesos. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Natahimik ang buong silid. Lahat ay napatingin sa kanya. Nagtataka kung bakit ang isang simpleng litrato ay nagkakahalaga ng ganoon kalaki para sa kanya. 1,000,000, going once, going twice. Sabi ng auctioneer, gulat din. Sold to Miss Althea Reyes for 1,000,000 pesos. Kinuha ni Althea ang kanyang wallet, naglakad papunta sa cashier para bayaran ang kanyang binili at bumalik na daladala ang litrato. Huminto siya sa harap ni Angelo. Ito lang ang kailangan ko mula sa inyo, sabi niya. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Ang kanyang misyon ay tapos na. Naiwan si Angelo na nakatayong mag-isa sa tabi ng portrait ng kanyang ama. Pinanood niya ang pag-alis ni Althea, dala-dala ang nag-iisang piraso ng nakaraan na mahalaga sa kanya. Habang ang lahat ng yaman ng mga Villaroman ay napupunta sa kamay ng iba, ang tanging bagay na binawi ni Althea ay isang alaala, isang patunay na ang karangalan ng kanyang ama ay hindi kailanman mabibili o maibebenta. At sa sandaling iyon, sa gitna ng mga guho ng kanyang dating buhay, naramdaman ni Angelo ang isang kakatwang gaan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nagsimulang maglaho. Ang pagpapaalam ay masakit, ngunit ito rin ang simula ng kalayaan. 6 na buwan ang lumipas. Ang araw ay matindi at nakakapasong ang sikat sa isang malaking construction site sa labas ng Maynila. Ang alikabok ay lumilipad sa hangin, dumidikit sa mga pawisang katawan ng mga trabahador. Sa gitna nila, isang lalaki ang walang tigil sa pagbubuhat ng mga sako ng semento mula sa isang truck. Ang kanyang mga braso ay mas malaki na ngayon, pinatigas ng araw-araw na mabibigat na gawain. Ang kanyang balat ay mas maitim, sunog sa araw. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa paghawak ng panulat at mga mamahaling baso, ngayon ay magaspang na at may mga kalyo. Siya si Angelo, hindi na Villaroman. Angelo na lang, 7 ang tumunog, hudyat ng pananghalian. Bumagsak ang mga trabahador sa mga lilim.
Kinuha ang kani-kanilang mga baon. Ganoon din ang ginawa ni Angelo. Umupo siya sa ilalim ng isang puno, malayo ng kaunti sa iba, at binuksan ang kanyang simpleng baunan, kanin, at isang pirasong pritong isda. Ito na ang kanyang buhay. At sa kauna-unahang pagkakataon, masasabi niyang kontento siya. Pagkatapos ng pagbagsak ng kanilang kumpanya, nawala ang lahat. Ang mga kaibigan niya ay biglang hindi na siya kilala. Ang natirang pera mula sa subasta ay halos lahat napunta sa mga multa at sa pagbabayad sa mga taong naapektuhan ng mga ilegal na gawain ng kanyang ama. Naalala niya ang araw na ibinigay niya ang halos lahat ng kanyang natitirang pera sa isang grupo ng mga maliliit na investor na naloko ni Don Ricardo. Nakita niya ang galit sa kanilang mga mata, ngunit nakita rin niya ang pasasalamat nang iabot niya ang sobre. Hindi iyon sapat para maibalik ang lahat ng nawala sa kanila, ngunit iyon ay isang simula. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na halaga. Ang buhay sa isang maliit at inuupahang apartment sa Quezon City ay malayong-malayo sa kanyang kinagisnang mansyon. Ang pagtatrabaho sa construction site para sa minimum wage ay isang pagsubok sa kanyang pisikal na lakas at sa kanyang pride. Sa mga unang linggo, gabi-gabi siyang umiiyak sa pagod at kahihiyan. Ngunit habang tumatagal, ang bawat patak ng pawis, ang bawat sakit ng katawan, ay nagsilbing parusa at paglilinis. Binabayaran niya ang kanyang mga kasalanan, hindi sa pera, kundi sa pagpapakumbaba. Angelo, kain tayo. Tawag ng isa sa kanyang mga katrabaho, isang mas matandang lalaki na nagngangalang Mang Tonyo. Ngumiti si Angelo. Sige po, Mang Tonyo, susunod na po ako. Sa mga taong ito, natagpuan niya ang isang uri ng samahan na hindi niya kailanman naramdaman sa mga socialite at mga pekeng kaibigan niya noon. Dito, ang halaga mo ay hindi sa apelyido mo, kundi sa sipag mo. Dito, pantay-pantay ang lahat sa ilalim ng sikat ng araw. Isang beses sa isang linggo, ginagawa niya ang isang bagay na pinakamabigat sa lahat. Ang pagdalaw sa kanyang ama sa bilangguan. Bumisita siya noong nakaraang linggo. Nakita niya si Don Ricardo sa likod ng isang makapal na salamin. Suot ang kulay kahel na uniforme ng mga preso. Ang kanyang ama ay pumayat at tumanda ng husto. Ngunit ang pride sa kanyang mga mata ay nandoon pa rin. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin, sabi nito. Ang boses ay puno ng sisi. Tingnan mo ang ginawa mo sa ating pamilya. Ipinagkanulo mo ang sarili mong dugo. Hindi na nakipagtalo si Angelo. Tahimik lang siyang nakinig. Nakinig siya sa mga sumbat. Nakinig siya sa mga pagbabanta. At bago siya umalis, sinabi lang niya, sana po balang araw, maintindihan ninyo, Dad. At sana, mapatawad ninyo ang inyong sarili. Iniwan niya ang kanyang ama, natulala. Marahil ay sa unang pagkakataon ay nawalan ito ng masasabi. Pagkatapos kumain, bumalik na sa trabaho si Angelo. Habang naghahalo ng semento, natanaw niya ang isang malaking tarpaulin na nakasabit sa gate ng construction site. Madalas niya itong nakikita, ngunit ngayon lang niya ito pinansin ng mabuti. Proyektong pabahay para sama sa isang proyekto ng Arturo Reyes Foundation. Nagbibigay ng disenteng tahanan at bagong pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino. Napatigil si Angelo. Arturo Reyes Foundation. Sa ilalim ng pangalan ng foundation, may nakasulat na mas maliit na teksto. Itinatag at pinamumunuan ni Miss Althea Reyes. Napatingin siya sa paligid. Ang gusaling kanilang itinatayo, ang gusaling pinagpapaguran niya, ang pinagkukunan niya ng kanyang ikinabubuhay araw-araw ay isang proyekto ni Althea. Isang proyektong nagbibigay pugay sa ama nito. Isang proyektong kabaligtaran ng lahat ng pinanindigan ng mga Villa Roman. Hindi ito isang marangyang kondominium para sa mayayaman, kundi mga disenteng tahanan para sa mga mahihirap.
Isang kakatwang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang nangiting hindi malungkot, hindi masaya. Isang ngiti ng paghanga at pagtanggap sa kakatwang paraan ng pag-ikot ng tadhana. Ang lalaking nag-ambisyong magtayo ng mga tore para sa mga mayayaman ay nagtatrabaho ngayon para magtayo ng mga bahay para sa mga nangangailangan. Isang proyektong pinunduhan ng babaeng minsan niyang hinamak. Hindi niya alam kung alam ba ni Althea na nagtatrabaho siya rito. Marahil hindi. At mas mabuti na yon, tumingala siya sa kalangitan. Ang araw ay unti-unti nang bumababa. Malapit nang matapos ang isa na namang araw ng trabaho. Napagod siya, pero isang uri ito ng pagod na may kabuluhan. Sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang mundo, naramdaman ni Angelo ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ng mga Villa Roman Pag-asa. Ang sikat ng araw ay mainit ngunit magiliw, tila nakikisaya sa pagdiriwang. Makukulay na banderitas ang nakasabit sa pagitan ng mga poste, sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang amoy ay hindi na pabango ng mga mayayaman, kundi amoy ng bagong pintura, ng nilutong pagkain para sa salo-salo at ng bagong pag-asa. Nakatayo sa isang simpleng entablado, tinitingnan ni Althea Reyes ang dagat ng mga masasayang mukha sa kanyang harapan. Ito ang mga pamilyang unang titira sa mga bahay na ipinatayo ng Arturo Reyes Foundation. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga nagliliwanag na mata, iyon ang tunay na sukatan ng kanyang tagumpay. Sa kanyang tabi ay ang litrato ng kanyang ama na nakalagay sa isang easel, nakangiti na para bang sinasabing, "Magaling anak." Inabot sa kanya ang mikropono. Huminga siya ng malalim, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng emosyong bumabalot sa kanyang puso. "Magandang umaga po sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng init. "Salamat po sa pagdalo ninyo sa napaka-espesyal na araw na ito. Araw po ito ng pagsisimula." Tumingin siya sa mga bagong tayong bahay, simple, matibay at disente. "Marami po ang nagtatanong sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Ang sagot po ay simple lang. Ginagawa ko po ito para sa aking ama, si Arturo Reyes." Itinuro niya ang litrato. Ang aking ama ay isang simpleng tao na may malaking pangarap. Naniwala siya na ang pundasyon ng isang matatag na negosyo ay hindi pera, kundi integridad. Naniwala siya na ang pinakamahalagang puhunan ay hindi stocks o ari-arian, kundi ang tiwala at respeto sa kapwa-tao. Ang legasiya po niya ay hindi mga nagtataasang gusali o malalawak na lupain. Ang legasya niya ay ang paniniwalang lahat ng tao, anuman ang estado sa buhay, ay may karapatan sa isang disenteng pamumuhay at isang ligtas na tahanan. Ang tunay na yaman, ayon sa kanya, ay hindi ang mga gusaling tumutusok sa langit, kundi ang mga tahanang nag-aaruga ng mga pangarap, nagpalakpakan ng mga tao, ang kanilang mga palakpak ay taos-puso at masigabo. Kaya naman, ang mga bahay na ito, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. Ay hindi lamang mga istrukturang gawa sa semento at bakal. Ang mga ito po ay simbolo ng legasiya ng aking ama, simbolo ng panibagong simula. Dalangin ko po na sa loob ng mga tahanang ito, mabuo ang mas marami pang pangarap, mapalaki ang mga batang may mabubuting puso, at maramdaman ninyo ang pagmamahal at seguridad na nararapat sa bawat isa sa inyo. Habang tinatapos niya ang kanyang talumpati, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumibot sa mga tao. Sinasa puso ang bawat ngiti, bawat tumatangong ulo. At doon, sa may likuran, malapit sa isang puno ng mangga, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakatayo si Angelo, nakasuot ng simpleng damit trabaho na medyo may bahid pa ng alikabok, nakahalo sa mga pamilya at iba pang mga bisita.
Mas payat siya. Mas maitim ang balat, ngunit may isang bagay sa kanyang tindig na bago. Wala na ang dating kayabangan, wala na ang pagiging balisa. Ito'y napalitan ng isang tahimik na kapayapaan. Sa gitna ng daan-daang tao, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Tumagal lamang ito ng ilang segundo, ngunit sa maikling sandaling iyon, isang buong pag-uusap ang naganap ng walang salita. Nakita ni Althea sa mga mata ni Angelo ang isang pag-unawang hindi niya inaasahan. Isang pag-unawa sa lahat ng kanyang sinabi, isang pagkilala sa sakit ng nakaraan, at isang tahimik na pasasalamat. Bahagya at magalang na tumango si Angelo, isang kilos ng paggalang na hindi niya kailanman naisip na magagawa nito noon. Tinugon ito ni Althea ng isang bahagyang pagtango rin, isang pagkilala sa mahabang paglalakbay na tinahak nito, isang pagtanggap na ang taong nasa harap niya ngayon ay hindi na ang taong sumira sa kanyang gabi. 6 na buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ng sandaling iyon, dahan-dahang tumalikod si Angelo. Hindi na siya lumingon pa. Nagsimula siyang maglakad palayo, papalabas ng pagdiriwang. Hindi bilang isang talunan na tumatakas, kundi bilang isang taong handa ng tahakin ang sarili niyang landas. Dala ang mga aral na kanyang natutunan sa pinakamapait na paraan. Pinanood siya ni Althea hanggang sa maglaho ang kanyang anino sa karamihan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya, na para bang iyon na ang huling hibla ng nakaraan na kailangan niyang bitawan. Ma'am Reyes, handa na po para sa turnover ceremony, bulong ng kanyang assistant. Ngumiti si Althea, isang ngangiting totoo at nagmumula sa puso. Bumaba siya sa entablado at lumapit sa isang batang pamilya, isang mag-asawa na may karga-kargang munting sanggol. Sila ang unang tatanggap ng susi. Congratulations po, sabi ni Althea. Iniaabot ang isang malaking simbolikong susi. Naiiyak sa tuwa ang ina habang tinatanggap ito. Maraming salamat po, ma'am. Hindi po namin alam kung paano kayo pasasalamatan. Wala po iyon. Sagot ni Althea, ang kanyang tingin ay napunta sa mga bagong bahay. Magsimula na po kayo ng inyong bagong buhay. Habang pinagmamasdan niya ang masayang pamilya na naglalakad patungo sa kanilang bagong tahanan, naramdaman ni Althea ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Ang hustisya para sa kanyang ama ay naibigay na, ngunit ang kanyang natagpuan sa dulo ng paglalakbay na ito ay higit pa sa hustisya. Natagpuan niya ang kapayapaan at naunawaan niya nang may buong kalinawan ang huling aral ng kanyang ama. Ang tunay na yaman ay hindi ang paghihiganti sa mga kaaway mo, kundi ang pagtatayo ng isang bagay na maganda mula sa mga abo ng nakaraan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa kislap ng kanyang kayamanan o sa bigat ng kanyang pangalan. Ito ay nasusukat sa bigat ng kanyang dangal, sa lawak ng kanyang pag-unawa, at sa kakayahan niyang bumangon mula sa pagkakadapa, hindi para manira, kundi para bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng paglimot. Kung minsan, ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni na Althea at Angelo. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang mga pinagdaanan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Nasiyahan po ba kayo? Anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin po ang aming inspirasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan,
At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.